Okay, so hello guys. Welcome ko kayo sa ating free Forex webinar by FCAT. So kung first time mong naka-join dito or first time mo akong nakita sa ads, sa Instagram, sa TikTok, pa-type naman ako ng 1 para lang alam ko lang na yung mga kausap ko ay mga first timer para alam ko rin kung paano ko siya i-discuss, 'di ba? Yan si Sir Elmar, hello. Yan si Ma'am Christine, si Ma'am Christine, Sir Raymond, Sir Gerson, mga first timer. So yung iba, naka-join na sa mga webinars ko or baka na-meet na rin ako sa seminars, no? Yan, si DMR, first time din. So ayan, good to know na may mga newbie dito dahil ang focus din ng aking webinar is syempre, ah, tulungan ka or turuan ka kung paano ka pwedeng kumita sa trading kahit na zero knowledge ka pa sa Forex. Baka first time mo narinig yung Forex or meron kang kakilalang nagfo-Forex ayaw ituro sa'yo. Or baka na-scam ka na rin kasi maraming scam sa mga trading. Or baka you're someone na gusto mong kumita pero wala kang time aralin yung Forex, paano ba mag-trade. So, possible nasa ibang bansa ka rin, OFW ka, and gusto mong kumita yung savings mo, yung pinaghirapan mong pera through forex trading. So, possible isa ka diyan na naghahanap ng extra na pwede mong pagkakitaan kahit na yun nga, yun yung condition mo, wala kang knowledge, wala kang time. Okay? So, first of all, bago ko ituro ano ba yung forex trading, hayaan niyo lang po ako na magpakilala sa inyo so that mas maintindihan niyo sino ba 'tong nasa harapan niyo, mas makilala mo yung nakikita mo sa content, sa video, kung saan man. So, my name po is Rio Jane Castañeda and I'm the founder po of FCAT, Forex Capital Advanced Trading. So, natayo 'to 2022. Okay, nag-start yung FCAT March 5, 2022 nung time na na-scam ako ng platform wherein promise na magdodoble, magtitriple yung pera mo, ending na scam. So, tinayo ko yung FCAT, sabi ko ayoko nang ma-scam, aralin ko to ng husto so that hindi na magaya sa akin yung ibang tao. That's why I'm giving it for free. Others na mga friends ko, na co-traders ko, may mga bayad yung mga webinars nila, pero syempre, depende pa rin yan sa tao. But ako, most of the time talaga, 100%, mga face-to-face seminars ko ay free, webinars are free. So, eto, tulad niyan, this is free. And ang puhunan ko dito is yung oras ko. So, lahat gagawin ko para matuto ka tonight. So, I hope tapusin mo tong webinar natin, no? So, 5 years na po ang aking experience sa forex trading. So right now, full-time na po ako nagte-trade sa forex. Nag-start ako part-timer. Nag-start ako may work sa bangko. And Certified Technical Analyst, ito yung title na nakuha ko along the process wherein nag-aral ako ng mas deeper pa talaga na about forex trading, about market, 'di ba? So, nag-aral and then nakapasa, nagkaroon ng certification na Certified Technical Analyst. So, ayan, nabigyan tayo ng recognition. So, in that way, mas ma-share ko sa'yo yung knowledge ko, yung experience ko, at yung mga natutunan ko pa. Hindi lang basic, kundi pati advanced, intermediate, pwede kong ma-share sa'yo. So, top Forex affiliate, Philippines and worldwide. So, nagtatap din tayo globally. Okay, yung pangalan natin. Funded trader, may mga funded accounts ako na hinahawakan $100,000 pataas. So, hindi ako naghahawak ng mabababang account. Ibig sabihin yan, meron ako minamanage ng mga funds ng company, ng isang prop firm, hindi po ng individual, hindi ng tao, but ng company. So, hangga't nagpo-profit yung account nila, is ako yung nagte-trade ng account nila. So, may requirements to para maging funded trader ka. So, next time ko na i-explain yon, but malaki or mahirap yung qualification para maging funded trader. So, ang mga hawak mo account, $200,000, malalaki, $100,000. Yan. So, by the way, si admin, siya yung pwedeng sumagot sa'yo habang nagdi-discuss ako para dire-diretso tayo. And siya rin yung bahalang mag-assist sa'yo. So at the end of the webinar, tsaka ako sagutin yung mga questions na hindi niya masagot. No? So yun, tuloy-tuloy tayo.
Yes, banker po by profession. So, employed po ako sa three different international banks before. So, naging empleyado rin po ako. And also, tulad mo, di ko alam kung pareho tayo masipag sa work. Yung unang papasok, late uuwi. So, I'm a banker po by profession. And also, syempre, top copy trading provider sa iba't ibang brokers. So, top copy trading provider ng Tickmill, BT Markets, Multibank, Light Finance, no? So, marami na akong brokers na nasubukan. I have XM, may XNES, napakadami kong brokers na napasok sa 5 years na nag-trade ako. And ang dami kong nakitang pros and cons, kaya isa yon sa tinuturo ko rin sa mga tao kasi daming broker diyan na nagkalat, pwedeng ma-scam yung pera mo, pwedeng hindi mo na ma-withdraw yung pera mo. Nangyari na rin yan sa akin. Kaya nagpo-promote lang ako ng broker kung saan na-try ko nang mag-withdraw dahil nandiyan din yung mismong pera ko. So para siyang bangko ko, parang gano'n. And yan, nabigyan din tayo ng mga certifications and awards. Yeah. So, yan, nagkakandak ako ng face-to-face seminar. Ito, recent to, nung June sa Makati. So, lahat yan, hindi ko po yan kakilala. Umattend lang sila and wala po silang binayaran kahit magkano. Yan. So, namigay pa tayo ng cash dyan, nagpa-raffle pa tayo. Webinars, nagkakandak din po ako just like this. So, iba-iba yung ma-attend, yung iba OFW, iba nasa Pilipinas, nasa probinsya. So, yan. Minsan dumadayo kami sa Baguio, sa Davao, sa Cebu. So, yan. Ito yung ginagawa ko. So, I hope nakilala mo ko somehow sa background ko. Now, gusto ko lang i-share sa'yo personally yung tatlong reason bakit ako napunta sa forex trading. So, para lang may idea ka, before, nag-work ako sa bangko for 10 years and sina-sideline ko networking. So, nagbebenta ako ng mga Korean skincare products. So, kahit pagsamahin mo yung kinita ko sa 10 years na yon plus yung networking, pinakamalaking kinita ko is sa forex trading sa 5 years na yon. So, three reasons why Forex. Unang-una is financial freedom. So, dito ko na-experience na kumita ng pera talaga na tuloy-tuloy. So, I'm not saying na pag nag-Forex ka, ganyan din mangyayari sa'yo. Pero pinapakita ko lang sa'yo yung naging posible sa akin. Kasi kung you're someone na nanghihina yung loob mo, meron pa bang opportunity na pwede akong kumita ng malaki? Ganyan din ako 5 years ago. So, pinagpe-pray ko lang, honestly. Lord, bigyan mo ako ng isang opportunity na malupit, tatrabahuin ko 'to kahit mahirapan ako. Hindi ko alam bakit forex trading yung binigay sa akin. Talagang wala akong idea nun, nung time na yon. Pero sabi ko, sige aralin ko and fast forward, dito ko na-achieve yung mga hindi ko naisip na ma-achieve ko. So, in terms of pera, eto, to be honest, ito yung unang-unang goal ko, magkaroon ng savings. Kasi nagwo-work ako dun sa bangko, wala akong savings for 10 years. So, nagwo-work ako, nagbabayad ng bills, nauubos yung sweldo, routine lang siya. So, sabi ko gusto kong dumating yung time na yung feeling na sobra-sobra yung pera, gano'n. So, never ko na-experience yung gano'n, laging nauubos. So, Forex, dito ko lang siya na-experience talaga. To the point na kaya kong bilhin yung mga gusto ko, pero not to the point na lahat bibilin ko dahil may pera. So, natuto na rin ako diyan. Ayoko nang mapunta sa wala, parang gano'n. So, doesn't mean na may pera ka is kailangan mong gastusin lahat. And mas maganda kung yung perang pinagtatrabahuhan mo is nashi-share mo rin sa iba, na bibigay mo sa iba, napapasa mo yung blessing sa iba. So, ito yung mga bagay na hindi mo na kailangang i-post din sa social media. So, may mga bagay din tayong ginagawa outside social media para maka-help sa iba. So, financial freedom, ito yung unang-unang gusto kong mangyari sa Forex, which is na-achieve natin. Second is location freedom. I don't know if friends tayo sa Facebook or sa Instagram or sa TikTok, pero kung friends tayo, makikita mo every month nagta-travel ako, like living the life, parang gano'n yung sinasabi nila. Not to brag, no, but talagang to share with you na possible kumita sa forex. Basta 'wag mo lang tatanggalin sa'kin yung cellphone ko at internet. 'Yan lang yung dalawang bagay na mahalaga sa'kin kasi yung skills na-acquire ko na. Kailangan ko lang cellphone and internet. Kahit, mag-back to zero ako, kaya ko siyang ulitin, kaya kong kitain
kung ano yung kinita ko. So, yun yung nagustuhan ko dito na kahit nasa ibang lugar ako, kaya kong kumita using my cellphone. Kaya nga sabi ko, kung OFW ka, kaya mo rin kumita. 'Di ba? Ito nga, nasa Europe ako noon, for 35 days. Trade-trade lang ako, kurot-kurot lang, pangbayad doon ng mga ginagastos ko doon. So, as of now, naka 23 countries na ako. Actually, mahina pa yon kasi yung mga kakilala ko, grabe mag-travel. So, ako before, deprive ako mag-travel. Ibig sabihin, never akong talagang nagta-travel. Yung mga ka-work ko, tara Rio, travel. Naku, pas ako dyan, wala akong pera. Laging ganon, alam nila yan. Kaya, ngayon, nakikita lang ako mag-travel. Nagulat din ako sa mga message na grabe, dati niyayaya ka namin, ayaw mo. Ngayon, kami yung hirap na mag-travel kasi ang daming gastos. So ngayon, ito naman yung na-enjoy ko talaga 'no. So, dahil kakagala ko ayan na-feature pa ako sa Inquirer. So na-message pa ako nung team diyan para lang ma-feature yung travel photos ko. Tapos yung sa Philippine Star yung sa, fiancé ko nga before, 'yan. So yung proposal na ngayon wife ko na siya. So sa US naman kami kasal, kaya 'di na po ako single sa papel, 'yan. So, I mean in general siyempre sa Pilipinas hindi naman siya, allowed 'no, pero legally sa US, yeah, married kami. And last but not the least ay time freedom. So, ito yung pinakaimportante rin sa lahat aside sa financial or location freedom. Ito yung isa sa favorite ko. Kasi I'm someone talaga na nag-work for 10 years na laging kulang sa time. Kumbaga hawak ng trabaho ko yung oras ko, hindi ako makapag-enjoy kasi iisipin ko may trabaho pa nga ako, 'di ako makapag-leave, 'di ba? Baka leave without pay pa ako. So, eto yung mga pictures na nakikita niyo, forex trader na ako niyan. So, wala ako niyan, picture nung nagwo-work ako, nung nagne-networking ako. So, nung naging trader ako, diyan lang kami nagkaroon ng time mag-travel, yung capacity na mag-travel as a family. So, ngayon ang na-experience ko, sila na yung busy mag-work, ako nasa bahay, nagte-trade, and daming time, 'di ba? So, sila naman yung hinihingan ko ng time, so baliktad. So, most importantly talaga is yung oras sa family, kay Lord, and sa community 'no, yun yung mas mahalaga. So, puwede mo kasing sabihin sa "Eh, coach kasi baka mayaman ka na, sa bangko ka nagwo-work. Baka ano, laki ka naman sa yaman kaya talagang kaya mo 'yan." Okay, so my life before forex trading para lang for transparency, 2019 diyan kami nakatira. Ano bang year ngayon, 2025. Oh, 6 years ago diyan kami nakatira. So, every time na umuulan bumabaha, automatic 'yun kasi tabing ilog po 'yan. So, yang orange na 'yan diyan yung bahay namin. So, alam namin na 'pag may bagyo, signal number ganyan, nagre-ready na kami kasi tumataas agad yung tubig diyan sa tabing ilog nga. So, eto yung, bahay namin for ilang years, 15 years, nagwo-work ako sa bangko, diyan pa rin kami nakatira. So, talagang ano, sakto lang 'no. Kumbaga baka nga mas masuwerte ka pa sa'kin kasi eto nung time na 'to, na nakita mo yung forex trading baka mas komportable yung buhay mo kaysa sa'kin. So, that time, ayan yung kalagayan ko 'no. Then 2020 nag-pandemic, dun pa rin kami nakatira, okey, nag-pandemic lang. 2021 January, di ko siya makakalimutan, first month of the year, na-offer sa akin yung forex trading. So sabi sa'kin nung kakilala ko, "Oh, Rio nagtatrabaho ka sa bangko, na-try mo na ba mag-forex?" Tapos sabi ko, "Ano ba 'yan, scam ata 'yan, eh, mga invest-invest ta's lalaki," ganyan. Sabi niya, "Hindi, ikaw yung magte-trade," ganyan, ganyan. Tapos sabi niya, "Imagine mo ako nurse tapos ikaw nasa bangko, 'di ka marunong." So actually na-challenge lang ako. Yun yung pinaka-point dun, na-challenge ako sabi ko, kung kaya niya, kaya ko din. So, ginugol ko, ni-YouTube ko, ano ba yung forex trading? So, fast forward guys, 2021 ako nag-start. Totoo 'to 'no, a lot can change in a year. January, nung nakita ko yung forex trading, inalam ko, hanggang ngayon nasa forex pa rin ako. After a year, nakalipat na kami ng tirahan. So, kung taga-Taguig ka, hello, taga-Acacia po ako. Puwede tayong mag-meet, mag-coffee sa may Starbucks dito sa labas. So, 2022, eto na yung parang naging major change nun sa buhay ko. Parang yung shift 360 degrees. Parang dati binabaha kami, 'di ba? So, ngayon
totoong pool na yung pwede mong pag-swimmingan, hindi na sa baha. Pero hindi ako nagsuswimming sa baha, correct ko lang. So, baka yun yung isipin mo. Pero kumbaga, nakakaluwag-luwag na kahit paano. So, malaking bagay na yung kumbaga yung comfortability mo nag-iba. So, possible, ito yung isa sa goal mo or hinahanap mo yung tipong dati nagre-rent kami, ngayon may sarili na. Baka ito naman yung gusto mo, di ba? Or you're someone na dati nakikitira lang kami, ngayon may sarili ka na. So, ito yung nangyari sa akin in a year. Nung nag-decide ako na, sige nga, gawin ko nga tong Forex na to. So, mamaya papakita ko sa inyo yung journey ko. So, fast forward 2025, more investments, more travel, more time. So, yun yung summary ng nangyari sa akin nung nag-start ako sa Forex trading. Hindi ko sasabihin sa'yo na madali, but ang masasabi ko is worth it siya pag sinubukan mo at talagang tinutukan mo or sineryoso mo. So, it's not luck. It's the courage to start when you have no guarantees. Kumbaga, naisip ko noon, wala namang mawawala kung susubukan ko kasi matagal naman na akong wala. So, gawin ko na lang, 'di ba? Baka magkaroon pa ako. So, that's the mindset na pwede mong gawin or i-adapt from here, no? So, again, it's not luck, no? Kailangan mo ng tapang to start kahit na walang kasiguraduhan kung anong mangyayari sa'yo. So, you'll never know if you never try. So, subukan mo. That's why you're here. And ito pa lang, step 1 na to, kasi gusto mong malaman, legit ba tong Forex? Talaga bang may kumikita dito? Ito pa lang is a way na ine-educate mo na agad yung sarili mo or ine-equip mo na yung sarili mo ng knowledge na kailangan mo. Okay? Now, ang question is, are you ready to change your life? So, ikaw lang naman din makakasagot niyan. So, let's talk about Forex trading. So, guys, ano ba yung Forex trading? So, it is trading of one currency to another for profit. So, based sa definition na yan, trading of one currency to another. So, palitan ng pera, kapalit ng kita. Okay? So, yun yung pinaka madaling example, explanation of Forex trading. Ngayon, i-example natin. Let's say, October 16, pumunta ka sa money exchange. Nakita mo, uy, yung palitan ngayon ng dollar to peso, $1 equals 50 pesos. So, sabi mo, parang gusto kong mag-US, punta ako ng Disneyland, US, no? So, sabi mo, kailangan ko ng dollar. Paano kaya to? Peso yung pera ko. Eh, hindi tatanggapin yan sa US. So, ang ginawa mo, nagpapalit ka ng pera mo. So, $1 equals 50 pesos. Sabi mo sa cashier, ito po yung 50 pesos ko. Pabili po ako ng dollar. Okay, nag-buy ka ng dollar. So, ngayon, hawak mo 1 USD. Yung 50 pesos mo nandun na, pinalit mo nga. Kinabukasan nakita mo yung palitan, uy, $1 equals 56 pesos. So, 56 pesos, sabi mo, parang kahapon 50 lang 'to, 'di ba? So, ibig sabihin, tumaas na yung value ng dollar peso. Sabi mo, parang mag-eu-Europe na lang ako, ayoko na mag-US. So, sabi mo sa cashier, "Ay, ito po yung dollar ko, magse-sell na po ako." So, binenta mo na yung dollar mo, ang nakuha mo is 56 pesos. So, ibig sabihin, tumubo ka ng 6 pesos. Nabili mo siya ng 50, binenta mo ng 56. So, ito yung common rule di lang sa trading, sa kahit anong negosyo, di ba? You buy low, you sell high. Kahit na reseller ka, bilhin mo sa mababa, benta mo ng mataas, di ba? Patungan mo. So, buy low, sell high, di ba? Pero wag sa mga So, wag sa mga flood control project kasi mga mali yun, di ba? Dapat hindi gano'n. Kung ano lang, yun lang siya. So, buy low, sell high. So, yan yung lagi mong tatandaan na tawag dito, ah, idea pag magte-trade ka. So, buy low, sell high. Bili ako sa mababa, benta ako sa mataas. So, ang question mo is, legit ba yung Forex na yan? Kasi daming scam yan eh. Yung kakilala ko na scam, di ba? May mga ganon. Yes, definitely legit. Makikita mo yan sa Western Union, sa SM, sa airport, mga foreign exchange, 'di ba? So, coach, paano siya nagiging scam? So, nagiging scam siya if yung platform na ginamit mo is talagang galing sa scammer or ginawa to scam people. For example, yung kakilala ko, na-depress siya kasi
pasok siya ng pasok ng 10K, ng 10K, hindi niya na pala mawi-withdraw yung pera niya. Pero nakikita niya sa platform, kumikita siya. 'Di ba? So nakita niya, oh, yung 10K ko naging 20K. Nagdadagdag siya ng funds. Pero nung withdrawal na, hindi niya makuha yung funds niya. So yun yung mga platform na meant na mang-scam ng tao. Kaya very important yung platform din na sinasalihan mo. So legit ang forex trading. Ito yung mga participants na nagte-trade sa forex market. Unang-una na diyan ay central banks. Sila yung mga main or big player. So ang capital niyan, millions of dollars, if not billions. So imagine mo, million na nga, dollars pa. 'Di ba? So paano na lang kung wala akong million? Eh, sobrang laki ng capital niyan. Konting trade lang yan, gumagalaw yung market. Sila yung nagpapagalaw ng market plus yung mga local and international banks, especially international banks. So kung nasan man yung savings account mo, BDO, BPI, Metrobank, PS Bank, yes, nagte-trade yan sa forex trading. So yung pera natin, yung mga deposits natin, part of that sa loan, part of that tinetrade sa forex. So para lang alam mo, yung pera mo, savings account mo, tinetrade ng bangko sa forex. Kapalit ng maliit na interest every year. So ganun po kumikita yung bangko. Hedge funds, investment funds, yan yung mga companies na nagte-trade din sa forex, malalaking company. Brokers, yan, yung mga third party brokers, no, nagte-trade yan sa forex. And tayong mga retail traders, no, yung mga normal na tao, yung mga tingi-tingi. Kung sila wholesale, tayo retail traders. Parang ganon. Okay? Now, before, way back, di ko matandaan kung anong year, pero parang 2005, before hindi pwede mag-trade yung mga individual or yung mga normal na tao unless malaking-malaki yung capital mo. So, dumating yung time na pinayagan tayo mag-participate sa forex market provided kailangan mo mag-open ng trading account sa isang broker. Hindi pwedeng dadaan ka sa forex market nang hindi ka dumadaan sa broker. So, kailangan meron kang trading account. That's why kung ka-peer kita or naka-experience ka na, kailangan mo mag-open ng account sa broker. And sobrang daming broker, thousands of brokers. Pero ito yung ginagamit kong broker sa ngayon, Vantage and Light Finance. So kahit ano dyan, trusted na broker, 15 years na. So kumbaga, matagal na sa industry. Huwag yung mga broker na fly by night. Nakita mo, ginagamit lang ni ganito, ni ganyan, pero hindi mo alam, in 3 years time, wala na yan. Ito, subok na to, 15 years and malaking group, ang Vantage globally. Light Finance, sobrang laki rin ng group na yan. No? So, ito yung mga trusted natin na broker. So, once na may trading account ka na, that's the time na pwede ka na mag-trade sa Forex. So, ngayon, pwede na tayong mag-participate sa Forex market. And did you know na yung Forex market, it's the largest and most liquid market sa buong mundo. Kahit pagsamahin mo yung stock market, yung mga stocks, pinakamalaki pa rin is Forex, especially nung nag-pandemic. So, quadrillion, $2.4 quadrillion yung value. Ibig sabihin, yung perang umiikot sa Forex market araw-araw. So, napakalaki, di ba? So, trillions pa nga lang, laki na. So, nag-quadrillion na. And ito yung pinakamalaking market sa buong mundo. Hindi market. Okay? So, Forex market, tanda mo yan. And ako na magsasabi sa iyo, unahan na kita kung marinig mo to sa iba, magsasara lahat ng negosyo sa mundo. Huling-huli ang forex market. Ibig sabihin, pati central bank sasarado mo. Kaya magsasarado, wag naman, yung mga company, yung mga businesses na yan, pero forex ang huling-huli, if ever, na magsasara yung mga negosyo sa buong mundo. No? Kasi andito, nagsisirculate mostly ng pera sa buong mundo. Kaya, nung nag-pandemic 2020 and hindi ka nakasabay sa hype ng forex, isa ka siguro sa mga nakita mo siya pero hindi mo sinubukan or baka hindi ka na-guide ng tama. Pero ako yung isa din sa mga nag-take advantage nung time na yon. Kasi imagine, hindi ka makalabas ng bahay, ang daming natanggalan ng trabaho, pero pwede kang mag-trade sa phone mo. Pwede kang kumita sa phone mo. Even online selling, bagsak. Mga food delivery, bagsak. Lahat na bagsakan at negosyo. But forex market, nag-boom. So, sabihin ko na sa'yo, if ever, wag naman sana Lord, pero kung sakaling magkaroon ng second pandemic, magkaroon ng lockdown, di ka makalabas, wala kang way to earn, eh may isip mo ako, 'di ba? So, 'yun. Talagang ano, 'yun yung papatok talaga. Maniwala ka na lang sa akin. Okay?
So, ano po ba coach yung tinetrade sa Forex? So, ang tinetrade dito ay mga currency pairs. From the word itself, pares, pairs. So, you're trading one currency versus another. Tinetrade mo yung euro versus dollar. GBP or pound versus dollar. So, ito yung mga major currency pairs. When you say major, ito yung mostly traded sa Forex. So, ito yung mga pairs na yan. And kung mapapansin mo, puro USD yung kabangga. Why? Kasi USD yung international currency na ginagamit sa trade. Either global trade yan, no? Kung bibili ka ng mga materyales from China to ganyan, US dollars yung pinambabayad. Kaya heavily and mostly traded ang dollar sa buong mundo. And ito yung pairs na major na tinetrade. You have euro versus dollar. Yan, tong pito. Tandaan mo yung 7 na yan. Okay? Now, we have minor currency pairs. So, ito makikita mo naman dito, walang USD pairs. Pero, mga ano rin yan, favorite na tinetrade din yan ng mga traders, CHF versus JPY, GBP versus AUD. So, ito yung mga currency pairs na tinetrade. Ako rin mismo nagtitrade and makikita mo wala kang makikitang peso. Diba, PHP. Coach, ba't walang Philippine peso? Kasi hindi naman siya ganung tinetrade worldwide, 'di ba? Ito yung mga kilalang currency worldwide. So, ito yung talagang pwede mong subukan, pero ako isa-suggest ko sa'yo kung baguhan ka, pwede mong subukan yung major currency pair like Euro USD so that may volume. Kasi paano kung nag-trade ka ng SGD versus JPY, sample lang. Sabi mo sa'kin, "Coach, ang ano naman, ang bagal ng movement, parang walang galaw." So, nakakabagot. Kasi nga hindi siya pang first timer for newbie. So pwede mong gawin, try mo mga USD pair, 'di ba? Kahit wag ka muna mag-gold, pwede kang mag-Euro USD, GBP USD kung first timer ka or beginner ka. Ito rin, pwede ka rin mag-trade ng mga yan. Top 10 mostly traded commodities. May mga oil, syempre oil. 'Di ba? Steel, copper, iron ore, gold, silver, coffee, soybeans, and cocoa. So, itong gold na to, ito yung personal na favorite na tinetrade ko at ng halos lahat ng trader sa buong mundo. So, gold versus dollar yan. Okay? Gold versus USD. And right now, sobrang taas ng gold. Sobrang mahal ng gold pag bibili ka. Okay, so mamaya malalaman mo. Coach, tuwing kailan nagte-trade sa Forex? Sige, alam ko na yung mga tina-trade, mga currency pairs. Pero tuwing kailan ba nagte-trade? Okay, ang Forex market open siya 24 hours, 5 days a week. So Monday to Friday. So imagine mo yung mga bangko, 'di ba? Monday to Friday open sila mostly. So 24 hours nagte-trade, ay open yung Forex market, pero sarado siya during Saturday and Sunday, pati major holidays. So, wag kang magtaka, for example, nakaka-copy trade ka, walang trade ng Saturday and Sunday kasi nga close po yung forex market. Ngayon, kung gusto mo ng 24/7, Monday to Sunday na trading, pwede ka mag-trade sa Bitcoin or crypto. Ngayon, kakasilip ko lang bago tayo mag-webinar, grabe nag-crash na naman yung crypto ngayon. Bumagsak sobrang lalim. Kaya nakakatakot mag-trade sa crypto ngayon. Talagang ingat dapat. No? So, ito yung tawag dito, forex sessions na pwede mong i-check. Ibig sabihin, okay, Monday to Friday, siguro Wednesday makakapag-trade ako niyan kasi ito yung time na medyo light yung work ko. So at least alam mo na, okay, pwede akong kumurot-kurot lang ng profit sa trading kasi Wednesday open naman yung market. So Forex market 24 hours open siya. Okay? Now, coach, paano ba nagte-trade? Sige, naintindihan ko na yung mga tinuro mo. Legit siya, coach. Yung mga currency pairs, yung forex sessions. Ano ba yan? Paano ba kumikita dyan? So, buy and sell in forex. Let's talk about this. Ito lang naman yung trading rule. You buy the currency na sa tingin mo yung presyo niya will go up. 'Di ba? Sabi ko sa'yo, buy low. So, ibig sabihin, kung sa tingin mo aakyat yung presyo, magbabuy ka. Magse-sell ka if sa tingin mo yung currency na yon, yung price ng currency na yon will go down, 'di ba? Sa taas ka magse-sell, hindi ka magse-sell sa baba. Sell high, 'di ba? Buy low, sell high. So para mas maintindihan mo, you only have one job, 'di ba? It's either buy or sell lang 'yan. Ibig sabihin diyan, isa diyan tama, 'di ba? Ang mahalas mo pag mali ka. Kasi nga either buy or sell lang 'yan eh. So pinindot mo sell, eh kaso buy pala. Eh di yung malas, isa na nga lang yung tama diyan, 'di ba? Hindi ka pa tumawa. So you only have one job.
anticipate where will the price go. Saan ba siya pupunta? Tataas ba to o bababa? 'Di ba? Will it go up or will it go down? So para mas maintindihan mo at ma-explain ko sa'yo, eto, bigyan kita ng sample. So hindi gumagalaw 'tong forex chart na 'to kasi nasa PowerPoint. So for example lang, itong forex chart na 'to, ito yung ite-trade natin. So ito nasa gilid, ito yung kanyang price. Presyo. Current price, ayan, moving yan. Kunyari, moving siya, no? Taas, baba, taas, baba. So, itong line na yan, 2716. For example, yan yung kanyang current price. Pag silip mo, uy, nasa 2716 yung price ngayon. And XAU USD, this is gold versus dollar. Ito, let's say, yung tinatrade mo. And ito, yan, makikita mo na yan, that's what you call time frame. So, yung time frame, yan, 10 seconds, 1 minute, 5 minutes, 15 minutes. Nakikita mo yung mga green tsaka red na yan. Ang tawag dyan ay candlestick. Itong candlestick na to, kung ang nakaselect sa'yo sa time frame ay 4H, ibig sabihin yan 4 hours. 4 hours na time frame. Ibig sabihin, every 4 hours yung galaw ng candlestick. So, itong red na to, 4 hours yan na ganyan. Ito rin, every 4 hours. Dito naman, every 4 hours, lumilipad. Dito, every 4 hours, bumababa. Okay, so ang makikita mo dyan, taas, baba, taas, baba. Ngayon, hindi forever na tumataas, hindi forever na bumababa. Kasi meron tayong tinatawag ng market equilibrium. So, laging may balance sa market. Kahit na ngayon, lumilipad yung price ng gold, taas, baba pa rin yan. Kahit tignan mo siya sa lower time frame. Okay? So, hindi pwedeng isang straight lang na pataas. Kasi, yung iba buyers, yung iba sellers. Ang imaginein mo dyan, all over the world, lahat tayo nagte-trade sa gold. Parang yung tug of war ng buyers and sellers. So ako nagbabay, nagbabay kami lahat. Yung sa kabilang panig ng mundo nagsisell. So para tayong nagta-tug of war. So ano yung mananalo? Lilipad ba yung price? Bababa. Okay? So ganun yung forex trading. Now, ang kagandahan din is pag nagkaroon ng recession, nagkaroon ng pandemic, let's say bumagsak yung value ng gold. Kunyari, from 2716 nakita mo nahulog. Coach, nalulugi po ba sa gano'n? So, ang kagandahan sa forex trading, regardless kung maganda yung economy or hindi, pwede ka talagang kumita. Kasi, basta tama yung entry mo. For example, nag-sell ka, tapos nagkaroon ng recession, bagsak. Ibig sabihin, tama yung entry mo. 'Di ba? Bumaba yung price. So, ganun siya sa forex trading. Regardless kung tumaas, bumaba, pwede kang kumita. Unlike sa mga stocks. Sa stocks, hihintayin mong tumaas yung value bago ka kumita. Pag bumababa yung value, hindi ka kikita. Hindi mo mabebenta. Unlike forex, no? So, let's say, yan, buy and sell. So, ang iniisip mo, ano bang gagawin ko movement dito? Magbabay ba ako or magsisell? So, magbabay ka from current price, dito ka mag-entry sa 2716, magbabay ka if sa tingin mo, yung current price ay tataas or aangat. So, from here, ina-anticipate mo, tingin ko, akit to. Diba? So, dyan pala nag-buy ka na. Or, magsisell ka if sa tingin mo, from current price, bababa. Kung saan ka nag-entry, bababa. Okay? Ganun siya. Now, what happens if correct yung analysis mo sa pagte-trade? Let's say, sabi mo, Coach, sige, te-trade ko to, yung gold versus dollar. Magsisell ako kasi ganito, ganyan, ganyan. So, in-explain mo. Confident ka, magsisell ka sa 2716. So, sabi mo, dito ako mag-entry, Coach, sell. Pag pindot mo na sell, what happens to the price? Nahulog. So, syempre, ang laki ng profit mo dyan. Sniper entry ka. Nag-sell ka mismo kung saan siya nahulog. So, anong nangyari ito? Sell high. Okay? So, before and after, correct yung analysis mo, nag-sell ka dun sa tamang price, bumagsak, profit ka. Diba? Syempre, masaya ka. Now, what happens if wrong yung analysis natin? Let's say, sabi mo, Coach, magbabay ako kasi ganito, ganyan. So, confident ka, sabi mo, sa 2716 magbabay ako kasi tingnan mo naman, dire-diretso, lipad ng lipad. So, sasabay na rin ako. So, sabi mo, lilipad. Kaso nga, nahulog. Ibig sabihin, hanggang dun lang pala yung yung lipad niya, no? So, yan yung mga malas moment na parang, ano ba yan? Sana dito ako nakabay sa mababa. Yun yung buy low na sinasabi ko. So, kung dito pa lang sa baba, nakabay ka na, ang laki ng profit mo niyan. So, nakasell ka, tama yung trade mo. So dahil wrong yung analysis natin, syempre nakaka-sad, 'di ba? So sad life. Hindi, sad ano lang, sad moment. So syempre, pwede ka namang bumawi. So tandaan mo, trading,
without proper analysis is gambling. So nagsusugal ka lang kapag nagpipindot ka lang ng buy or sell, tapos nakapikit ka, hindi mo alam kung ba't ka nag-buy, hindi mo alam ba't ka nag-sell. So para lang for your information, merong tamang way kung paano mag-analyze ng chart. So kahit beginner ka, isa ako sa, I think, sabi lang pala nila, no, hindi ako nagsabi, isa ako sa nagtuturo ng mga technical analysis na naiintindihan ng mga beginners. So, magkakaroon ako ng session yan para maturuan kita basic, para yan sa mga zero knowledge, paano mag-trade ng chart, no? Paano ka mag-analyze, paano ka matututo kung kailan ka magsisell, kailan ka magbabay. Now, trading platform. So, ito yung ginagamit natin ng MetaTrader. Pwedeng MetaTrader 4, pwedeng MetaTrader 5. Ang difference lang nila, mas advanced yung 5 kasi mas mabilis mag-close ng trades doon at saka pwede kang mag-trade ng stocks. Sa MetaTrader 4, walang stocks. So, it is the most popular trading platform for trading Forex. So, pwede mo itong ma-download sa App Store, sa Google Play, and pwede mo itong i-install sa iyong cellphone, laptop, iPad, desktop, or kahit saan man. So, huwag kang malilito kung first timer ka, yun, dahan-dahan ko. Hinihimay ko to para sa'yo. So, ang ating broker, Light Finance and Vantage, dito ka mag-open ng trading account. And make sure na yung trading account nakapangalan sa'yo. If, for example, may nag-message sa'yo, picture or logo ng FCAT or mukha ko, asking for money, hindi po ako yon. Pag sinearch mo ako sa TikTok, sendamakmak yung FCAT na nanguha ng mga videos ko, asking people for 1,000, 2,000. So, hindi po kami yon. Tandaan mo, never ka magbibigay ng pera kasi ikaw mismo yung magfa-fund dapat sa account mo na nakapangalan sa'yo. Okay? And kung ano lang yung link na binigay namin. Kasi yung mga scammer, nakita namin, may binibigay silang link, tapos kakaiba yung itsura ng link na yun, doon ka daw magpa-fund, hindi mo na ma-withdraw yung pera mo doon. So, wag na wag. Mabuti na kung nagdududa ka, wag ka nang tumuloy. Mabuti na lang na wag ka nang mag-start. Ang gawin mo, mag-research ka pa kung tama ba yung nakakausap mo. And gusto mo, i-video call mo. So, pwede rin naman. So, again, Light Finance, Vantage, yung broker natin. Dito ka lang magde-deposit ng funds for trading. Dito ka rin magwi-withdraw. Okay? Ang trading platform, dito naman tayo nagte-trade. Dito tayo nag-open ng trade. Dito tayo nagba-buy. Dito tayo nagsisell. Dito tayo nag-open and close ng trades. Okay? So, very clear. Okay? MetaTrader 4. So, kung hindi mo pa na-download, wala ka pang idea, pakita ko na sa'yo kung na-download mo siya. So, this one is sa iOS version sa Apple. So, ito yung quotes. Ito yung first tab. Dito mo makikita yung mga pwede mong i-trade. So, for example, Euro USD, gusto mong i-trade. Gold versus dollar, pwede mong i-trade. So, select mo lang yan kung gusto mo yan. Second tab, chart. Ayan, makikita mo yung actual na chart ng tinetrade mo. So, for example, ito, BTC USD. So, nung time na ni-screenshot ko to, ang price ng Bitcoin ay $57,000. Ngayon, nasa $104,000 na siya. Kakabagsak na lang from 114,000. So, grabe na yung tinaas, no? Dito sa chart, ayan o, M1, ito yung kanyang time frame. So, ibig sabihin, every 1 minute, umaakyat. Okay? So, pwede mong baguhin yan ng 5 minutes, 1 hour, para makita mo ano ba yung trend. Paakyat ba to? Umaakyat? Bumababa? So, ngayon, may mga strategy ako dyan. M5 scalping. Ibig sabihin nun, 5 minutes time frame, kaya mo nang mag-profit ng $10 to $20 in just 20 to 30 minutes. May mga ganyan tayong strategy na pwede kong maturo sa'yo for free. Okay? So, ito yung chart natin. And then, trade tab. Dito mo makikita yung mga open trades, yung mga naka-running trades. Ibig sabihin, di pa close kasi nga open trades. So, ibig sabihin yan, either running profit or running loss. So, hayaan mo lang kasi di ibig sabihin na nakikita mo loss siya ay loss na siya. So, inaantay natin siya mag-positive pero at a certain level. So, like ito naman, 4.54, possible kaya hindi pa yan kino-close kasi meron siyang target, parang gano'n. So, depende yan sa trader. So, kung nakaka-copy trade ka naman, wala ka nang kailangang isipin kasi pag copy trade naman, hindi ikaw yung nagte-trade. Hayaan mo yung system yung mag-analyze. So, etong trade tab, dito mo makikita yung capital mo. So, for example, ito yung balance, $377. So, ibig sabihin, capital niya sa pagka-trade niya ay around $300 possible. Meron na siyang floating. When you say floating, ito 3.90
floating profit or floating loss, kahit ano dyan, na 3.90. Ito yung average nitong dalawa. So, pwede mo na i-close yan kapag happy ka na. Kunyari, 4.54. $4, magkano yun? 200 pesos mahigit. Happy ka na doon, close mo na. Pag kinlose mo na, dito siya mapupunta sa History tab. Lahat ng close trades, dito mo makikita. So makikita mo Euro USD, XAU USD. So kahit ano pwede mong i-trade, diba? So at the comfort of your home, at your own pace, at your own time, basta may cellphone ka, sabi ko nga, basta may internet ka, matuto ka ng skills, kaya mong mag-trade at kaya mong kumita ng extra $10 to $20 per day. 500 to 1,000 pesos per day. So, ito yung MetaTrader 4. Ito yung platform. Sa Light Finance, ganito yung makikita mo. Sa Vantage, may sarili silang platform, yung broker mismo, na doon mo mismo sa Vantage app makikita yung mga open trades. Two ways to trade. Kay Coach, naintindihan ko na. Ang dami ko na naintindihan. Manual trading versus automated trading. Kumbaga, ano ba yung way para mag-trade, Coach? Pwede kang mag-manual trade, pwedeng automated. Kumbaga sa sasakyan, 'di ba? May manual, merong automated. Ngayon, regardless kung anong kotse yung dinadrive mo, whether manual yan or automated, ang goal is makapunta ka sa destination mo. Sabihin, ang goal is kumita yung account mo, mag-profit yan, mag-ROI yan. Yun naman yung ultimate goal nating lahat. 'Di ba? So, ngayon kailangan mo ng skill kung gusto mong matuto mag-drive, 'di ba? Kailangan mo ng skill kung gusto mong matuto mag-trade. So, kung manual trading, unahin natin 'to. Ito yung gusto mo, manual trading. Ikaw yung mag-a-analyze ng chart on your own. Ikaw yung mag-open tsaka magko-close ng trades, and ikaw rin yung bahala magbantay ng trades kasi ikaw nag-open yan eh. Ikaw rin yung bahala mag-strategize. Depende kung anong strategy yung gagamitin mo. Sobrang daming strategy sa YouTube. Okay? So, talagang matututo ka doon. Ikaw ang magmamanage ng risk. It's up to you kung negative $10 na ako. Ano ba to? Close ko ba to? Or bababa pa to? Magpa-positive pa to? Ikaw bahala mag-decide sa mga ganyang bagay. Kasi nga, ikaw yung manual na nagte-trade sa account mo. Ano ba yung kailangan para maging successful na manual trader? So, syempre, kailangan mong aralin. Kailangan mong mag-study. Coach, ano ba yung study na yan? Talagang, ano yan, solid na kailangang tutok ba yan? Not necessarily. Share ko sa'yo. Nung time ko na nag-forex ako, nag-aaral ako every weekend. And also, mahilig ako mag-Netflix. I'm someone na mahilig manood ng movie sa Netflix yan or sa sinehan. Sabi ko, hindi ako magne-Netflix or magmo-movie hangga't hindi ako nanonood sa YouTube ng kahit anong session about Forex. Yun yung parang ginawa ko kasi sabihin ko sa inyo, that time, wala akong pang-enroll sa mga courses na yan. So, magandang pakinggan na sa bangko ka nag-work pero maliit yung sweldo mo, kinukulang ka pa rin, wala ka savings. So, kung mag enroll ako sa 20,000 na mga program, hindi ko kaya. Even 80,000, lalong hindi ko kaya. So, sabi ko, di ako pwedeng umarte kasi nga wala akong pera. So, kailangan kong tiyagain sa YouTube. So, ako, natuto ako sa YouTube. And if makakita ka ng someone na nagsasabi, wag ka sa YouTube kasi sobrang dami doon, sobrang gulo doon, 'di ba? Mag-enroll ka na lang sa akin. Eh, syempre, yun talaga yung spill doon. But, ang technique dyan is, kung ayaw mo magbayad ng course, you ask the proper question or search mo yung tamang tanong sa YouTube kasi ibibigay naman niya sa'yo. So ako, ang ginawa ko, ano ba yung Forex? Paano ba mag-start sa Forex? Paano kumita sa Forex? Paano mo nalalaman pag magbabay ka sa Forex or magsasell? So ano yung mga okay i-trade? Ano yung strategy na ginagamit for newbie? Sobrang dami kong search, kaya gamit na gamit yung YouTube ko dati. Kung wala kang pambayad ng course, pwede mong gayahin yung ginawa ko. Okay? Now, of course, inaral ko siya and kailangan ko siyang i-apply. So, sa dami ng napanood ko sa YouTube na in-apply ko, yung iba nagkanda loko-loko, yung iba sablay talaga. Hindi ko makakalimutan yung first 6 months ko sa pagte-trade. Hindi mo naman nahiya sabihin, first 6 months ko sa pagte-trade, laging sunog yung capital ko. So, dumating sa point na napapagalitan na rin ako ng nanay ko kasi yung 5,000 na dineposit mo, kung sinave mo yan, edi sana magkano na yan, mga ganon. So, nandun na ako sa point na pabitaw na ako, pa-quit na ako. Kaya lang, sabi ko, hindi, alam ko, pinag-pray ko to siguro china-challenge lang ako. Yun yung mindset ko, buong buo. Kahit na alam ko wala,
may pang-deposit pa ba ako, may pang-fund pa ba ako? Nandun na ako sa point na yon. And nagta-trial and error ako, hindi ko alam kung ano yung strategy na magfi-fit sa personality ko, kung ano ba yung bagay sa akin. At what cost kung gusto mo maging successful. Kailangan mong bigyan ng time and effort. Not necessarily na iwanan mo yung trabaho mo. Mag-exert ka lang bago matulog, manood ka ng video about forex, di ba? Research ka, and eto, mararamdaman mo 'to kaya nire-ready na rin kita, dumarating sa time na gusto mong gumaling sa pagte-trade, masusunugan ka ng pera. That's part of it. So, walang trader na hindi dumaan diyan. And ma-frustrate ka. Nangyari yan sa akin, nasa 6 months na ako, simula January na nakita ko yung forex. Sabi ko, parang hindi para sa akin 'to, Lord. Ano ba yung pinakita mo sa akin? Bakit parang sabi ko naman totodo ko, gagalingan ko, pero bakit parang mas lalo kong nauubos, parang gano'n. Eh, dinire-diretso ko, sabi ko, 'pag nag-quit ako lalong hindi ako makakabawi, 'di ba? 'Pag hindi ako kumbaga 'pag sumuko ako, wala mangyayari. So ngayon, eto yung kailangan mong matutunan as a newbie kung gusto mong, makapasok sa pagte-trade sa forex. Technical analysis, ito yung pinaka-focus ko nung bago ko. So, technical analysis, study of repetitions and familiar patterns in the charts. So, ang ginagamit natin dyan para mag-analyze ay yung kaninang forex chart na pinakita ko sa'yo. Kailangan matuto kang bumasa. Tawag doon, may price action, ito, support and resistance, etc. Masyado ng technical from the word itself, technical analysis, di ba? But, wag ka mag-alala kasi meron akong other session yan. Pwede kitang turuan as a newbie kung paano ka pwede mag-trade using technical analysis. Okay? Na very simple and very effective. Now, gusto kong ipakita sa inyo, guys, yung result after 3 years to. Hindi ko pa na-edit yan. 3 years yan yung ginagawa ko to of practicing manual trading. So, sabi ko nga sa inyo, nag-start ako January 2021. And eto yung first ever na kumita ako sa forex. After yan, 6 months, June 23, 2021. One day profit yan, $209. So, syempre, may screenshot ako niyan kasi first ever withdrawal ko yan. So, hindi ko yung makakalimutan, no? June 23, 2021. So, 10,200 yung time na yan. Ang broker ko niyan ay XM pa. So, sabi ko, okay pala yung inaral ko, parang effective siya. Kinabukasan, nag-withdraw ko ng 150. Capital ko pala noong June 23, this one, ang capital ko diyan ay $150. Okay? Kumita ng 209. Kinabukasan, kumita ng 150. June 25, kinabukasan, kumita ng 100. So, sa 3 days na yan yung first ever na withdrawal ko ng sunod-sunod. Total profit ko sa 3 araw na yan, $459 or 22,000 pesos. June 26, sunog yung capital ko. Wala na. So, ito yung tinatawag na beginner's luck. Pero yung sa akin, delayed. No? After 6 months yung beginner's luck ko. So, yan, makikita mo, June 23, 24, 25. June 26, sunog yung capital natin. So, deposit ulit ako. Pero nag-profit ako ng 459. Okay. So, fast forward, sabi ko, bakit gano'n? Parang swerte ko nung June 23, 24, 25. Pero sumunod na mga araw, hanggang July, hanggang August, hanggang September, malas na naman. Yung parang ano ba yung ginagawa ko? Nanghuhula ba ako? May mali ba akong ginagawa? So, na-realize ko yung mali ko doon. Papalit-palit ako ng strategy and ang dami kong pinakikinggan hanggang sa litong-lito na rin yung utak ko kung anong gagawin ko. Until one time, sabi ko, "Hindi, mag-stick ako sa strategy kung saan kumita ako. Yun yung ulit-ulitin ko. And true enough, yun yung hanggang ngayon nag-work sa akin na pwede ko rin i-share sa inyo soon. October 2021, ito yung profit ko. Siyempre, may screenshot din ako niyan kahit noon pa yan. Na-archive na nga ata yan sa akin. $1,064 yung profit ko. Hindi yan one day. Isang buwan. Isang buwan yan. Pinapalaki ko yung capital ko ng pinapalaki. So, that is around 53,000. November, okay, same, mas malaki, 1,500. Meron pa akong screenshot ng DragonPay ko. So, syempre, yun yung mga bagay na nagmamatter sa akin. Kasi, nag-work ako sa bangko,
mas malaki pa yung kinita ko sa forex kaysa sweldo ko sa bangko. So, sabi ko nung time na yun, parang ano mali na ata 'to yung forex, ang laki nung kinita ko ta's yung sa bangko grabe yung effort ko. So, gano'n yung mga mindset ko dati. December, $1,800. So, ang ginagawa ko diyan, start ako ng 200. Hindi ako nagwi-withdraw as in stick ako sa trading plan ko, stick ako dun sa strategy ko. Talagang 'pag nag-stick ka sa something na effective, talagang may mapapala ka. So, December 2021, 93,000 something. Ang ganda-ganda ng Pasko ko niyan 'no. Na-credit siya January 5 na kasi nga nag-withdraw ako December 30, holiday na 'yon. So, sobrang ito yung pinakamasarap na Pasko ko nun kasi after ng mga Christmas bonus na naubos na, meron pa akong extra sa forex. Guys, part-time ako niyan, part-timer ako niyan, and yan yung time din na sabi ng boss ko ano, "Ba't ka nagta-trade sa forex?" Ganyan, ganyan. Pinapagalitan ako kasi nga nagwo-work ako sa bangko ta's nag-trade ako sa forex. So sabi ko, "Di sige nag-resign na ako." So that's the time na nag-full-time na ako, November 2022, full-time na po ako niyan sa forex trading and nung time na 'yan, nagbabakasyon ako nun sa Singapore. So makikita mo diyan, wala akong papakita sa yung MetaTrader. Ang actual na pinapakita ko ay withdrawal. Kasi sa MetaTrader, puwede mong dayain yun, Others ang ginagawa demo account na nakakapag, trade ng gan'to, profit ng gan'to, pero demo account. Ibig sabihin hindi totoong pera, 'di ba? Virtual money, hindi siya live account, hindi real account. So ako, ang ginagawa ko, withdrawal yung pinapakita ko. So gano'n din yung ina-ask ko sa iba 'pag sinabi sa akin na, "Uy, magaling ako mag-trade, profitable ako." Ang tanong ko lagi, "Patingin ng withdrawal mo." Kasi yun naman ang basehan kung talagang nakakapag-withdraw ka ng funds. So this one, dito ko naranasan 'yan na iba na broker ko 'yan, Exness. Oh, sabi ko sa'yo ang dami ko na-try na broker. $200 per day, $300 per day, $400, 261. Araw-araw 'yan. Mukha siyang imposible 'pag first time mong nakita 'yan. Abnormal ba 'yun, kumikita ng 20,000 araw-araw, may gano'n ba? 10K per day? So, siyempre hindi naman 'yan kaya sa employment or sa normal na negosyo. But sa forex trading walang limit. So, total profit natin in 16 days, 5,700. So, this is manual trading guys, Feb 23, 2023, fast forward ko na, ito na yung mga nakuha kong screenshot, 'yan. So, in 10 days. So, ibig sabihin niyan, 'di ko sabi mag-resign ka, okey, hindi yun yung point ko dun. Ang sinasabi ko lang is kung gusto mo talagang magkaroon ng something na ma-acquire ka na skills, kailangan mo talaga siyang paghirapan and effortan. Hindi puwedeng ang dali pumasok ng pera ng wala kang effort, wala kasi siyang walang gano'n, 'di ba? Alam mo naman si Lord bine-bless niya yung taong, siyempre mataas yung faith sa kanya and action taker. So, hindi puwedeng dasal-dasal lang. So, kailangan meron din tayong effort sa part natin kasi yun yung gusto niya ring makita, 'di ba? So, again, resulta 'to ng years of practicing manual trading. Hanggang ngayon, nag-aaral pa rin ako, hanggang ngayon natututo pa rin ako, and hindi ko puwedeng sabihin na, "Ay professional na ako." Hindi siya gano'n. So, continuous learning siya. And, "Coach, natatalo ka pa po ba?" Yes, natatalo ako. So, example na lang, $1,000 nag-deposit ako, in 2 weeks kumita ng 2,500, after no'n nasunog na. So, natalo ako, pero kumita ako ng 2,500 on top ng $1,000. So, kumbaga, may loss pa rin pero manage mo na. Unlike before na masakit, mahirap, 'di ba? Ma-loss ako ng $100, sobrang sakit nun sa'kin. Ngayon, ma-loss ako ng $1,000, hanggang dun lang yung limit ko per day. 'Pag na-loss ako ng 1K, tama na. Bukas ulit babawi na lang. So, gano'n siya. Now, this is manual trading. And another way to trade is automated trading through forex copy trading. So, ito naman, kabaliktaran ng manual. So, sa automated, forex copy trading, ibig sabihin, hindi ikaw yung nagta-trade, nagka-copy trade ka. So, ano ba yung copy trading? Here, kokopyahin mo yung mga trades ng mga may experience and expertise na sa trading para makopya mo pati kanilang mga resulta. So, kumbaga sa classroom, may exam ka ta's 'di ka nag-review, kanino ka mangongopya, 'di ba? Kanino ka tatabi kung gusto mong pumasa? Eh, di dun sa classmate mo na matalino at nakapag-review. I'm not saying na ako yung matalino at nakapag-review. I'm saying na
kailangan mong dumikit dun sa mga marurunong na. So just like copy trading in Forex, meron tayong tinatawag ng mga master trader. Sila na yung may expertise and years of experience sa pagte-trade. Now, pwedeng ikaw to, you're someone na gustong kumita sa Forex pero zero knowledge ka pa, wala kang time aralin, or gusto mong kumita sa Forex kahit na full-time employee ka, busy ka. Or gusto mong kumita sa Forex pero may negosyo ka, so busy ka talaga, 'di ba? Or gusto mong kumita sa Forex kahit na isa kang OFW, sa abroad ka, or stay-at-home parent, wala kang work, nagbabantay ka ng anak mo. So puwedeng-puwede kang kumita through copy trading. 'Di ba, magka-copy ka sa isang master trader. And hindi lang kami yung pwede mo i-copy, kahit sino pwede mo i-copy na mga master trader. Kanya-kanyang ano lang 'yan, strategy. So siyempre hanap ka ng profitable and talagang nagwo-work na master trader. And eto, this is normal sa copy trading. Meron tayong tinatawag na profit sharing. So 30-70. Ibig sabihin nun, lahat ng kikitain, 70% sa copier, 30% sa trader. This is normal. Kahit i-search mo siya sa YouTube, ang mga copy trader, ang mga master trader, kumikita sa profit sharing. So ibig sabihin yan, pinaka mate-take advantage mo dito, hindi magpu-push through yung profit sharing if hindi kumita si copier. Ulitin ko, walang mababawas na profit share sa'yo if hindi ka nag-profit. Okay? So for example, this week, -10 ka. Walang ibabawas na 30-70 kasi wala kang profit. So si master trader, kailangan niyang galingan para kumita yung account niya, 'di ba? And kumita ka kasi hindi siya kikita ng profit share. So yun yung ideal sa kahit anong broker, sa kahit anong copy trading. I'm not saying na sa FCAT to alone, sa buong copy trading system. Okay? So ganun siya. 30-70 profit share, 70 sa copier, 30% sa trader. So, master trader and copier. So, for example, ikaw yan. Ang tanong mo, Coach, pag ba magka-copy trade, araw-araw akong mangungopya? Manual ko bang kukopyahin yan? Hindi po. Automated na yung trading. Basta i-connect mo yung account mo kay FCAT. Whatever trades sa account niya, yun yung mapupunta sa account mo. And guys, please take note, si master trader, may sarili siyang account. Meron siyang sariling trading account na dinepositan niya din. Okay? So, for example, nakatingin siya sa sarili niyang account, $200, and pinapalago niya yon. Nakakopy ka, automatic yung account mo lumalago din. Okay? So, syempre, walang master trader na gusto niyang matalo yung pera niya kasi dinepositan niya yon. Okay? So, mali-leverage mo yung or mata-take advantage mo yung ganon. So, ibig sabihin, si master trader, pag kumita yung account niya ng $10, automatic $10 din sa'yo. $5 kumita siya, 5 din yung sa'yo. 'Di ba? -6 sa kanya, -6 ka rin. So, ibig sabihin, nakakopya yung account mo sa kanya. And kagandahan nga niyan, hindi niya pababayaan yung account mo. Yun yung maganda sa copy trading. Especially kung tama yung pipiliin mo na master trader, no? Now, ito yung ginagamit namin sa mga copy trading accounts namin. Meron kaming AI-powered trading system. So, software by FCAT engineered to execute algorithmic trading. So, sa madaling salita, AI yung nagte-trade nito. But, hindi lang ako yung may-ari nito. Collaboration yan. Nung pumunta ako sa Thailand, sila yung nasa top 3 na AI trading system provider sa Thailand. Buong Thailand na nagkaroon ako ng chance na maka-collaborate and mabigyan ako ng access sa mga system na wala dito sa Pilipinas. So, in-install natin yung mga system na yan sa mga master traders na pwede mong pagkopyahan. So, eto yung mga master traders na yan. FCAT Plus, FCAT Pro, Premium, Smart Algo, and FCAT Kryptonite. So, yung Plus, Pro, Premium, and Smart Algo, ang naka-install dyan, yung AI trading system natin. Na until now, sobrang ganda. Dumaan sa pandemic yung system, hindi na-loss yung account. Kaya sabi ko, gusto ko nung access doon. So, nagkaroon kami ng collaboration and nabigyan ako ng access mismo. And sabi ko, yung mga capital, hindi malalaki. Kasi yung sa kanila, malalaki yung capital nila. So sabi ko pangmasa para sa Pilipinas. So pasok yung ating capital dito. FCAT Kryptonite, ito hybrid. Pwedeng AI yung nagte-trade, sometimes ako.
So, may times na this week puro ako yung nag-trade. Kapag wala pang binabato yung AI na trade, ako yung nag-e-entry. Kaya kung papansinin mo, I think naka $74 ata tayo this week sa Kryptonite. So, ako yung nagte-trade niyan pagkagaling ko ng Dubai. So, bigyan kita ng idea, FCAT Plus. So, minimum capital dito is $100. So, nagtitrade to na 7 forex pairs. Potential gain, 5 to 10% per month. High risk, low reward, automated. FCAT Pro, same na same system. Difference lang ay capital. So, minimum dito is $200. Nagtitrade to ng FX, Forex, plus gold. May tinatrade tong gold tsaka silver. So, potential gain, 10 to 15%, moderate risk, low reward. FCAT Premium, minimum capital, $500. Tinatrade dito ay gold. Nagtitrade din to ngayon ng mga euro pairs. So, 15 to 20% per month, pero high risk to. High risk, high reward. So, pwede mag-ROI yung account mo agad dito, pero high risk siya. Hindi siya pang newbie, hindi siya pang beginner. Hindi ko to ma-recommend sa'yo kung first time mo mag-copy. So, same system, pero yun nga, mas risky. Iba kasi yung settings. Smart Algo, ito yung isa sa favorite din talaga namin. $300 yung minimum capital. Gusto mo ng long term, pwede ito sa'yo. Forex and metals na trade, 10 to 15% per month potential gain. Low risk, low reward. Pero yung low reward na yan, nilalagay lang namin. Pero in reality, high reward siya. So, ayaw lang namin mag-over-promise. No? Gusto lang namin mag-over-deliver. Under-promise. So, at least, sabi namin, maliit lang yung return, pero in reality, malaki. So, ito yung isa sa pwede mong i-take advantage. And then FCAT Kryptonite, minimum capital $100. Ang tinitrade po niyan ay gold and Bitcoin. Natitrade din ng Bitcoin during Saturday and Sunday, but depende sa movement ng market. So, sobrang nagka-crash ngayon yung crypto, kaya mag-enter lang kapag may quality setup. So, hindi natin pipilitin pag wala. Mas okay yon kaysa malos yung account. So, doon pa rin tayo sa safe. So, 15 to 20% per month return. So, high risk, high reward. Yun, hybrid yan. Manual trading ko plus AI. So, para hindi ka malito, nilagyan ko na ng table. So, in terms of capital, ayan siya. In terms of tinatrade, ayan po siya. In terms of frequency ng pagtitrade, Monday to Friday, except Kryptonite. And then, in terms of gain, so ayan din po siya. In terms of risk, and in terms of profit share. So, tignan mo yung pinakadulo, pinakailalim. FCAT Kryptonite, 0% yung profit share. Ibig sabihin mo, 100% ng profit sa copier. Sa FCAT Plus hanggang Smart Algo, meron siyang 30% profit share sa system. So, pakita ko muna sa inyo yung result. So, this one, FCAT Kryptonite, September 1 to 28, sa naka $100 dyan, nag-profit ng 99.99. Oh, parang germs, para safeguard. So, September po ito. For October naman, ito, yung screenshot na nabigay ko, nalagay ko, October 1 to 14. Today is October 17. So, hindi ko nasama yung 15, 16, 17, pero profit yung account natin dyan. So, nakapag-profit na siya ng 147.21. Capital minimum is $100. FCAT Plus, last September, naka $45. Again, ang capital nito is 100. And 1 to 14, naka $24 na siya. So, maliit, pero ano lang, chill trading lang. FCAT Pro, last month, naka $105. Ang capital nito is 200. And this month, October 1 to 14, naka $28 pa lang siya. So, makikita mo dyan, may mga close na trades na negative. Nasa ilalim yung mga positive. Kasi hindi ko alam, yung screenshot ko, puro negative yan. Pero overall yan, everyday is profit. So, coach, natatalo po ba? Yes, may mga losing trades, may mga winning trades. So, for example, nakita mo, -1. Hanapin mo yung -1, hanapin mo yung +2. So, ibig sabihin, ina-average niya. So, hindi siya all blue. Ina-average niya sa positive. So, ganun yung system, napakaganda. FCAT Premium, $238 last month, 173 this week, these 2 weeks. Smart Algo, 196 last month, and naka 46 na rin noong October 1 to 14. So again, hindi updated to, mas malaki yung profit natin.
today. And pwede mong i-track or i-verify yung performance niyan sa aming website, fcatofficial.com. Explore mo yung website, magbasa-basa ka doon, tingnan mo yung mga pictures doon. Kahit saan, puntahan mo doon, diba? Para mas makilala mo kami. And ito, hindi rin to updated kasi yung ginawa ko yung slides October 14. So, profitability niya nasa 200 plus na ata sa Light Finance. And ito yung sample sa FCAT Kryptonite ng mga nakaka-copy. Makikita mo dyan, duration, yung pinakataas, yung unang-unang nag-copy, 17 days na siya nakaka-copy. Sa pinakadulo, yung kulay green, $193 na yung na-profit ng kanyang account. So, pababa, ayan, makikita mo, 16 days, 15 days nakaka-copy, naka $150, 120. Yan, halo-halo. So, yung naka-gray out, naka-post copying yan kasi hindi siya under FCAT, hindi siya connected. Kaya, naka-post. Pero, nag-profit na yun ng $298. Diba? So, yan. Yung iba, kakaka-copy lang. Sa pinakababa, makikita mo, 4 days pa lang nakaka-copy, pero $62 na yung kanyang profit. So, again, disclaimer lang, only invest the money that you can afford to lose. We do not offer guaranteed returns. Ang kailangan namin gawin is mag-manage ng risk. So makikita mo naman, profitable yung mga copy trade natin. And ito yung mga feedback. Kung wala ka sa Telegram group natin, ayun yung mga binibigay nilang feedback. Ito, recent lang do, si Miss V. So nag-check daw siya ng account niya. Risk-free na siya, $116 profit from my $100 capital. More than ROI na coach. I started October 3. So, yan, ito yung mga pwedeng i-check mo sa GC kung talaga bang totoong tao to. Baka kasi kami rin to. Kasi may mga ganun eh. Di ba sila rin pala. So, double check mo na lang din sa GC. Magbasa-basa ka. Kung wala ka pa sa Telegram group, admin, pasend ako ng link ng Telegram para maka-join sila. Di ba? So, yan. Or sa Messenger, yung iba nasa Messenger, no? So, ito sa Messenger, kakakapi lang nito si Ma'am Yert. Sabi niya, thank you Coach Rio. Excited na po ako sa mga darating pang earnings everyday. Ang profit niya daw kahapon ay $10. Nag-chat siya ulit. Kanina, $16 na today yung profit niya. So, yun. Happy trade. Hindi siya marunong mag-trade. So, kami na nagte-trade. So, pili ka kung anong broker mo gustong mag-copy trade. Kung sa Vantage, FCAT Plus, Pro, Premium, and Smart Algo, or sa Light Finance para sa FCAT Kryptonite, or pareho. Others, dalawa account sa Vantage pati sa Light. So kahit ano dyan, paano ka mag-start ng copy trading? Register ka, make sure yung link galing sa amin. Baka mapunta ka sa ibang link na sinasabi ko kanina na ibang platform pala yon. So, diyan ka mag-deposit ng funds mo for copy trading, Vantage, and Light Finance. And yun, fund ka ng account mo, depende kung magkano ang capital mo. Step 3, pa-set up mo kay admin or pa-assist ka sa kanya para ma-set up yung account mo. And yun, dire-diretso na yung pagte-trade sa account mo. Ngayon, what's next? Nakabit na yung account mo. Hayaan mo mag-trade. Okay? So, wala kang gagawin. Huwag mo i-close yung trade. Huwag mo siyang papakialaman kasi may isa, nagalaw daw ng account ng anak niya, yung cellphone niya, may mga na-open na trade. So, nakikita naman namin hindi sa amin yung trade. Alam din naman niya na napindot ng anak niya. So, syempre, ano mo na rin, ingatan mo na rin. So, huwag mong papakailaman yung trade. Monitor mo lang sa history tab kung nag-profit yung account mo, may profit ba, loss ba, di ba? And guys, ang pagmamonitor ng profit, not necessarily daily, pwede mong gawin weekly. Kasi, for example lang, nag-copy trade ka Monday, tapos sumakto, overall profit mo ng Monday, -5. Pero nung Tuesday, +10. Nung Wednesday, +15. So, weekly mo siya i-monitor. Mas okay yon. Pero halos everyday talaga profit yung account. And ano, yun, withdraw mo. Lagi ako nagsasabi, mas gusto ko mag-withdraw ka ng profit, wag mo i-compound. And ako mismo, nag-withdraw ko ng profit ko from time to time dahil mas safe para sa akin kesa ipunin lang ng ipunin. Extra 5,700, let's say extra $100 per month. Kumita ka, nag-copy trade ka, wala kang knowledge, busy ka, wala ka talagang time aralin. Pero, pwedeng pambayad mo ng kuryente or ng bills mo, pandagdag sa tuition, pambayad ng renta, di ba? Kahit ano pa, kung mo man gagamitin yan, malaking bagay yung $100 per month, di ba? Mahirap kitain yun, di ba? Now,
Pwede kang manood sa YouTube ko, may mga tutorial ako dyan, di ba? Pwede kang bumabad dyan, pa-subscribe na rin kahit hindi pa yan nagmo-monetize. Now, meron akong good news sa lahat ng umattend ngayon. Ilan ba tayo dito? Okay. 17. So, marami-rami pala tayo ngayon. Okay. So, sa Vantage, guys, meron silang promotion. Dati nga 100% to eh, nawala na lang. Pero, huwag kayong mag-alala, magre-request ako sa kanila para sa FCAT lang ng 100%. So, hintayin nyo. Pag na-approve, babaltaan ko kayo. Ibig sabihin yan, deposit bonus. Pag nag-deposit ka, yung first deposit mo, merong extra 50% nung dineposit mo. So, first deposit mo, for example lang to $1,000. Automatic may makikredit sa'yo na extra 500. 50% nito. Kaya ang total na capital mo ay 1,500. Pero ang dineposit mo ay 1K lang. So, yung $500 galing sa Vantage. Okay? So, hindi mo to pwedeng withdrawin. Hindi to free money na pwede mong ma-withdraw. Ginawa lang nila to para lumaki yung account mo. Okay? So, second deposit mo onwards, meron ka pa ring extra 10%. So, not bad na rin. 10% ng 1,000 is 100. So, kada deposit mo, may extra credit ka. So, this is promotion ng Vantage. Now, all copiers na at least may dalawang copy trading accounts, bibigyan ko ng free access sa aking FCAT Super Course. So, hindi po ako nagbebenta ng course. Pag may lumapit sa inyo, nagbebenta ng course, hindi po ako yun. So, free access po yung aking FCAT Super Course. Ano tong course na to? May sarili po tayong app. And ito yung mga tinuturo ko. Ito yung mga natutunan ko na bago ako noon, newbie ako, and ito yung hanggang ngayon ginagamit ko na strategy. Ah, kaya itong matutunan ng beginner, ng zero knowledge sa trading. Yan. Ito siya. Pag nabuksan mo to, na-access mo tong course ko, so ganito yung itsura niyan. Ako po mismo yung nag-record niyan. Hindi yan English, pure Tagalog yan, Taglish. So, kapag di ka busy, panoorin mo tong about Forex session, 7 minutes. Yung iba, sa mga client ko sa Canada, nagda-drive sila, ako yung pinakikinggan sa kotse. So, yung mga anak niya rin, nakilala na rin daw ako. So, itong mga strategy to na pwede mong balik-balikan. And again, this is not for sale. Hindi po ako nagbebenta ng course. So again, may access lang dito. Bigyan ko ng free access yung mga copiers na may at least 2 copy trading accounts, 'di ba? Yung mga talagang nagka-copy sa atin. And also, nagbibigay din ako ng mga trading signals. Kung nandoon ka sa ating Telegram group, so nagbibigay ako ng signals na kailan tayo magbabay, kailan tayo magsesell sa gold, ano yung stop loss, take profit. Right now, hindi pa ako nagbibigay kasi sobrang volatile ng market. Baka pag nakita mo yung signal ko, 5 minutes mo nabasa, tapos nag-entry ka, late na pala. So, wag mo na ngayon, siguro pag nagkaroon ng maayos na structure, pero ngayon talagang grabe. Pag sinilip mo yung chart, so doon tayo sa safe, di muna ako nagbibigay ng signal para lang safe yung ating mga accounts. So, itong signal na to, para to sa mga nag-aaral ng manual trading na nag-analyze sila, on their own, sabi nila, ay, magbabay ako. Tapos nakita mo, nagbato ako ng signal, nagpapabay ako. Ay, tama yung analysis ko, buy. So, mas confident ka. So, nakakatulong to, okay, ng confluence and confidence. So, guys, sa FCAT, wala kang kailangang bayaran na copy trading fee, no platform fees, wala ring monthly subscription, wala ka ring babayaran sa signals, and 100% automated and passive. Ito yung mga pwede mong matake advantage. So, special announcement lang guys, starting November 1, lahat ng copiers sa FCAT Kryptonite is meron na siyang 30-70 profit sharing. The reason is, nung sinet up to ng team, naka 0% profit share talaga siya. Nagkamali sila ng setup. So, nung napansin ko, sabi ko, bakit naka 0? So, nagkamali nga. So, hindi ko natatanggalin, hindi ko na aayusin yon sa mga existing copiers. Kung isa ka sa umattend at copier kita, 0% pa rin. So, ma-enjoy mo siya. So, kasi syempre, nag-take action ka agad. But starting November 1, lahat ng mga copiers na bago ay yung normal, 30-70 profit shares. Ibig sabihin, pag $100 yung profit mo sa copy trading, $70 doon sa'yo. $30 sa master trader. Pero ito,
wala kang ginagawa. As in, natutulog ka, kumikita yung pera mo. Ganun yung parang tunog, di ba? So, magkakaroon na ng profit share if kumita yung account mo. If not, wala rin kaming kikitain. So, again, starting November 1, lahat ng copiers sa FCAT Kryptonite will have 30-70 profit sharing. So, mula ngayon hanggang October 30, 100% ng profit sa copiers. Okay? And also, lahat ng copiers with at least 2 copy trading accounts, bibigyan ko ng access sa aking free manual trading session wherein exclusive lang to sa mga copiers na alam kong nagka-copy talaga na at least 2 copy trading accounts. Kahit saan pa yan, FCAT Kryptonite Vantage, magtuturo ako ng manual trading for beginners. As in, yung hindi siya high level. Detailed siya na ma-execute ko agad. Okay? So, napakaganda ng session na to. Ginagawa ko to dati. So, ngayon, babalik ko siya. So, again, the decisions you make today will determine the stories that you tell tomorrow. So, sobrang happy ako na andito ka and nag-take action ka just by listening to me on a Friday night, di ba? Instead na party-party, di ba? Pero sobrang appreciate ko yung time mo. So, pwede ka mag-join sa aming official group. So, Telegram, Messenger, yan, kahit saan, website, puntahan mo para ma-check mo kung talagang duda ka. Yun lang talaga, manghihinayang ka kapag tumagal na parang sana, nung nakita ko to October 1 pa lang, ginawa ko na, edi sana, ganun. May mga ganun ako nakukuhang chat, pero okay lang yan. At least, ginawa mo yung due diligence. Nag-research ka kung legit ba to, mas okay yun. Kesa ma-scam ka, di ba? So, yun, that's it. And I'm done. So, guys, sobrang thank you sa time, sa pag-attend. And kung sakali lang mapapayagan niyo ako, okay lang ba mag-picture tayo? Actually, tapos naman na ako. For documentation lang, pwede kong ilagay sa website. Pwede bang pa-open ng mga camera niyo kung pwede? Sayang naman yung inyong mga faces. Yun, thank you Sir Gerson, thank you Sir Mario, thank you Mini. Yan, si Ma'am, nakatulog na si Ma'am. Sorry. Ma'am Sharon, hello. Si Ma'am Sharon. Si Ma'am Riza, si Ma'am Christine Joy, si Ma'am KJ. Sir DMR, hello po. Yan, si DT. Yan, sige. Si Ma'am Arlene Espinosa. Kilala ko to si Ma'am. Sige, picturean ko lang. Sir Tony, hello po. Yan. Bibidyo lang ako. Kaway lang kayo. Thank you guys for attending. Salamat. Salamat ng marami. Thank you. Yes. Thank you guys. And recorded to, ipapadala ko po sa email nyo. Kung may question po kayo, message po kayo sa group para makakain na kayo. Kasi ang tagal ko nag-webinar. So, salamat guys. God bless everyone. Thank you so much. Thank you, Lord. Salamat po.